Magandang gabi po sa inyo lahat. Doc Lulu, andito na. Yes. So, we're on Facebook Live again. Sex. Yan ang inaantay nyo Hmm. Bastos? Hindi po ako ang bastos. Kayo po. It's all in the mind, remember? Okay? So, kayo nang bahala. Kung gisingin yung mga anak, patulugin. But if you think that they will learn something from this topic, yung bahala. Remember yung sex education should come from you. Kuya, ate. Ah, hindi sa mga classmate lang. Nakuha ba? So before we start our sexual wellness, okay? This is actually for couples. No? Mga mag-asawa na namumroblema. May problema bang mag-asawa? Ba't akala niyo wala? Meron, no? But before we do that, we got to share first. That's a secret. Share. Okay? Share natin ito. Very important. Sige. Antayin natin yung mga classmates natin. Mamaya may promo. Anong promo? Prom na naman yan, Tita Doc. Meron. Antay kayo, ha? Dali lang. Yan. You gotta wait. Anong dinner nyo kanina? Ha? Habang mag-shit si Tita Doc. Anong dinner kanina? Ako, chicken. Tsaka sinigang na salmon. Sarap. Sobrang sarap. Upo yan. So let's share this. Habang nagdadaldal ako, share ko to. Mm, yan. Sa Cotabato. Friday group. Dr. Ray, are you watching? Sige. Yan. Sa mga batchmate ko sa St. Mary's College, mga bonsai classmate ko, manood kayo ha. Ah, ah. Alam na namin yan, Tita Doc. Talaga? Eh kung magtanong ako mamaya, masasagot nyo ba? May Q&A tayo. Sagutin nyo. Pag hindi nyo nasagot, ewan ko. Alam na namin yan. Eh di, babay na. Ha? Wala akong pake. Magdadala ko dito. Sige, tulog na kayo. Bakit pag-uusapan tayo yung sexual health? Is that important? What do you think? Is that important? Is sex important? Siyempre important yan, especially sa mga mag-asawa na. Tita Doc, hindi ka pwede magsalita. May mga batang nanonood. Ano bata? 2 years old? 5 years old? Eh, patulugin mo na. Ah, pwede bang manood dyan, teenager o kaya early adolescent? Pwede. Wala naman masama eh. Pwede bang manood dyan kahit wala pa asawa? Pwede. Ano problema nyo? Hmm. Pwede. Ato, inuunahan nyo kaagad ako eh. Intindihin po ninyo na ang sexual health is the same as sexual wellness. Okay? Marami pong klaseng wellness. May wellness ng katawan, healthy ka bang kumain, may wellness ng ah, bulsa, marami ka bang pera, anong negosyo mo, tama? Okay? May spiritual wellness, ano yung religion na pinapractice mo, correct? Marami pong klaseng wellness. Okay? And one of that is sexual wellness. Totoo po yan. Dapat bang pag-usapan? Bastos? Bakit kasi sinasabing bastos yung sex? Tanungin ko ulit, bakit yung sinasabi na bastos yung sex? Bastos ba?
Ha? Come on. Sagutin niyo ako. Huwag kayong mahiya. Oo. Kasi yung mga nahihiya, parang hindi ka open sa sexuality mo. Wala ka lang pake. Yan yung mga taong madaling mabuntis at nambubuntis. Hindi nga. Especially yung mga age of puberty, yung mga teenagers. Kaya nga nabubuntis eh. Ano bang edukasyon binigay mo as a father, as a mother? Bakit nabuntis yung anak nyo? Bakit? Isip nga. Isipin niyo bakit tumataas yung statistics ng teenage pregnancy? Bakit kaya? Can you answer that for me? Kayo as a parent, masasagot po ninyo yun. They asking me, ikaw ba, Tita Doc, may anak? May anak po ako. Lalaki. May asawa at anak na rin. At nag-asawa siya at the right age. Yes. Hindi siya teenager. Pero nagkaroon siya ng girlfriend. Pero hindi siya nag-asawa. Ah, tinuruan mo ba siya, Tita Doc? I guided my son. I guided him. Hindi yung tatanungin niya sa batchmate niya, sa classmate niya, sa kapitbahay namin. No. Kinausap ko ng masinsinan bata pa. At nung early adulthood niya, or late adolescence, kinausap ko din. Okay. Siya mismo nagsabi, I'm gonna get married. Okay, good. Pwede na ako maging lola. Pwede ba bago ako ay, hindi pa rin sila nagka-baby, ayaw pa nila. Ayaw pa. Kasi mag-work pa daw sila. Sabi ko, pag lumampas kayo ng 30, high risk na yan. High risk is, ibig sabihin, pwede magka-problema. Hindi lahat. Kaya ang high risk eh. Di ba? Do you understand? Pero nung nagka-girlfriend siya ng early adolescence, ang sabi ko sa kanya, hindi pa nag-aasawa yun, di ba? I don't know if they're dating, they're having sex, I don't know. Okay? Simple lang. Sabi ko, nak, ayoko pang magkaapo. O, yun lang. Hmm. Mabigat yung sinabi ko na yun. Nung nag-asawa na nga siya, hindi pa rin sila nagkaanak. Sabi ko, dapat may anak na kayo before the age of 30. True enough. Naging lola ko bago ako maging 60 years old. See? Yan tinatawag na right timing. Hindi pababayaan yung anak nyo na idiskubre ang pangangatawan niya. Once yung anak ninyo, kung babae, at yan ay nagme-mens na, nagkaroon na ng menstruation, nangingitlog na yan, ate, kuya. At pag nangitlog yan, pwede na yan mabuntis. Ito mga lalaki at the age of puberty, nako, dami ng sperm yan. Nakakabuntis? Oo. Oo. Kasi akala ng iba, bata pa yan, hindi sila makakabuo. Hello, once yung anak mo, niregla na, pwede na yang mabuntis. Babantayan mo yan. That's the explanation why maraming teenage pregnancy. Kasi hindi mo naturuan. Di ba? Di ba ikaw dapat, as a father, as a mother, kayo dapat magturo? Hindi ako, kayo. Anak niyo yan eh. Correct? That's very important. And I lecture even sa mga high school students. Anong topic?
sexual intercourse? Of course not. Why would I teach that? No. The high school student, I will teach them about how not to get pregnant. I talk about pornography. Yes. Addiction to pornography. Totoo po. High school, yan ang tinuturo mo. Opo. Eh, anong gusto niyo ituro ko? Paano maglagay ng condom? Hindi ko tinuturo yun. Paano uminom ng birth control pills? No, I don't teach that. Okay? So once Tita Doc starts talking about sex, it's all about your anatomy, your physiology, pati na yung chemistry at physics ng katawan mo, pag-uusapan natin. Hindi natin pag-uusapan kung paano ka bubukaka. No, no. Ibang channel yon, hindi kay Tita Doc yan, ha? Remember that. Yung iba, nanonood dito, akala ko anong sasabihin ko. Intercourse, intercourse. Bakit ko ituturo yun? Alam nyo na yun eh. Yun ang pinakamadaling gawin. Hindi na tinuturo yun, di ba? Mga to. Hindi na tinuturo yung sexual intercourse. Alam nyo na yun. Right? Okay. Share natin. Bago ako dumaldal ng dumaldal dito. Okay. Love. And of course, yes, I love you. Mayan, ilang taon ka lang ba? May nagtanong kasi kasing edad mo ata, na biyuda din. At may lumiligaw daw, Mayan. Tapos sinatanong niya, Tita Doc, pwede ba akong mag-asawa ulit? Naku naman, bata ka pa. Pwede naman. Tatanggapin kaya ng mga anak ko? Of course naman, but you have to be open. Yun ang sabi ko, Mayan. Maagang na biyuda, nagkasakit din yung lalaki. Inatake sa puso. Di ba? Ilang taon ka lang, Mayan. So don't close your doors. No problem. Pero if you decide, Mayan, na hindi na ako mag-asawa, I'll be single and that's it. Single and not available. No problem. That's your choice. Okay lang po yan. Pero may mga nagtatanong mga bata pa, pwede ba ako mag-asawa? Pwede. Oh, di ba? Di ba? Normita Balane ba, Doc? Doc? Di ba? Mm. Nathan Kong. Of course naman, Nathan. Love you, Nathan. Gusto mo akong palagi mapanood, di ba? So, I'm back. Gusto niyo paggabi. Sabi nila, bakit naman gabing-gabi, Tita Doc? Eh, anong gusto niyo? Alauna na umaga. Eh, anong ginagawa niyo? Nagtatrabaho kayo. Oh, gusto niyo gabi para nanonood lang kayo sa cellphone niyo, di ba? Right? Okay yan. Hello, my beautiful Kim G. Very, very pretty. Yes. Ilang taon ka lang, Kim? Very young and beautiful. Okay. Ito si Kim, ang work niya is photographer, videographer. Napakatalino po niyan. Ang galing-galing ng mga shots niya sa amin. Siya yung nagkuha-kuha ng picture sa amin eh. Di ba, Kim? Right? So, magandang gabi, Normita. Okay. Kim, ilang taon if you are? Pero basta masaya lang, di ba, Kim? Same thing with May and Kian of Cotabato City. Busy-busy at business nila. Lakas ng negosyo mo, May Ana. Kakain kita. And of course, our beautiful friend, Anne Bernadette Andres. Isa pang napakagandang dalagita. Dalagita? Very good dancer. Okay? And magaling makisama. Sexy. Di ba, Anne? Alam nyo lahat ng nanonood ngayon are young people, entrepreneur, very independent, independent women,
Mas maraming babae nanonood ngayon eh. Kasi I think this women, kayo nanonood, kayo yung mga tipong kayang mapag-isa. Tama? At dapat lang. Yan ang gusto ko sa babae. Hindi yun magdidepend kayo sa lalaki. Hello? No? You can stand alone. Be independent. Kasi may mga babae na, tita Doc, hindi ako maka-move on. Bakit? Wala ako partner. Ha? Ano gusto mo? Sex lang? Ano ba yan? Okay? Magtrabaho ka nga. Okay? Think of a business that you alone can do it. Hindi yung nakadepend ka sa lalaki. Tapos yung lalaki, maglulukohin ka lang, ano ka? Ha? Di ba, Normita? I like women here watching me. Look at me. Gusto ko independent kayo. Lahat kayo dito magaganda, walang pangit. Wala naman taong pangit, no? So everybody stand beautiful and think that you can move alone, do your business alone, pwede. Eh yung iba naman, Tita Doc, gusto ko kasi meron kaakibat na inspirasyon. Pwede naman po. Okay, pwede po yun. Pero kung wala, okay lang yun. Naintindihan? Okay. Very good. Doon sa mga may asawa, sa mga may asawa naman, may problema ba? Pagdating sa kama, meron. Pag-usapan natin yan. Okay? Sexual health yan eh. Pag sinabi mong may problema sa kama at matagal na kayong mag-asawa, anong problema? Eh di, si Kuya Lobat, si Kuya may erectile dysfunction, or kung bata pa, pwedeng may premature ejaculation. Is that a problem? Of course it's a problem. Kung babae naman, at may edad na, problema yan. Vaginal dryness. Especially kung menopause ka na, ate. Tuyo na yan, masakit. Diba? Now, ano pa? Kung ang kinalakihan mo, bata ka pa, ang kinalakihan mo ay, you don't talk about sex. Your parents don't talk about sex. Tapos nag-asawa ka. Ang tendency niyan, para kang frigid. Hindi ka open sa husband mo. Totoo po yan. Ang dami ko pong nakausap na ganun. Nagrereklamo yun mga lalaki. Tita Doc, yung wife ko, parang wala lang, parang estatwa. Ano estatwa? Nakahiga lang, wala man ang galaw-galaw. Aber Yosep. Ate, anyari? Para kang patay. Eh, yung asawa mo gumagalaw, ikaw nakabuka ka lang. Hoy! Hindi po ako bastos, sinasabi ko lang po sa inyo, kung ganyan ka palagi, nakabuka ka lang, iiwanan ka ng asawa mo. Mambababae yan, promise. Kahit sabihin mo pa sa akin, hindi Tita Doc, ang asawa ko God-fearing. Okay, ilan lang dito ang God-fearing. Lahat naman may temptation. Asan na yung God-fearing mo? Ang lalaki ay lalaki. Ang lalaki napakataas ng testosterone level niyan. Pag sumipa yan, kawawa ka ate, iiwanan ka niya, nakabuka ka lang eh. I'm sorry, diretso po ako magsalita. Kung may nababastusan dito, I'm sorry po. Diretso po ako magsalita. Wala nang paikot-ikot pa. Ba't ko pa iikot-ikot pa? Mambobola pa ako sa inyo? Ba't ko... Importante dito, si Nati Osorio ay nandito. This is an empowered woman. I like people watching me na mga babae. They are all empowered. Alam mo yung empowered? Nati, alam mo yun, di ba? Yes, you have a partner. Pero empowered ka. You can actually live alone, sa totoo lang. Kasi alam mo natin, may ibang mga babae dito nanonood sa akin. Naging biyuda na. Like si May Ann Kian. Bata pa, Nati. Pero hindi naman siya naghahanap.
Because she is empowered already. May negosyo siya, masaya siya, may isa siyang anak. Bibigyan ko na kayo na example. Na ayoko yung isang babae na mahina, cannot move on without a man. But some women are stronger with a man. I respect that. Kasi sabi nila, inspirasyon daw. Tama naman. Kung hindi sira ulo yung lalaki mo. Eh kung lulukohin ka lang, iwanan mo na. Wala kang pupuntaan eh, wala. Sabi nila, Tita Doc, parang galit ka sa lalaki. Hindi ako galit sa lalaki. I love men. Yeah, men are, wow, okay sila. Kaya lang may mga lalaki na sira ulo. You know what I mean, girls? Uy, like Nati Osorio, very empowered woman yan. A successful CPA. Sobrang sipag. Sobra. Actually, accountant namin siya. Napakagaling niya. Wala akong masabi. Okay? Okay. All right. So, meron ibang mga tao na byuda tapos nag-asawa muli. That's good. If you think that marrying again is good for you, no problem. Wala naman akong problema sa ganun. I feel for life. Okay? Hindi yung bibigyan ka ng sakit ng ulo. Pag binigyan ka ng sakit ng ulo, iwanan mo na yan. Yeah. Di ba? Alright. Yung iba naman ayaw mag-asawa. Bakit? Okay? Sandali lang. Meron tayo dito. ah okay. May share ako sa inyo. Pasko na, di ba? Okay. Mag-wellness muna tayo, ha? Makakatulong ba yan sa sexy, Doc? Oo. Okay? Alam niyo yung black water. Yan na naman si Tita Doc, oh, black water na naman eh. Bakit? Ayaw niyong malaman kung ano yun? Ha? Talagang ipupush ko yan. Tubig lang yan eh. Okay? Hello, Dr. Egay. How are you? Good, you're here. Okay? Brad ko po yan sa Scintilla Juris. Brad, Tita Doc, meron kang fraternity sorority? Napadel ka ba? Hoy, hindi oh. Walang paddle-paddle sa amin. Kalokohan lang yan. Paddle-paddle kayo dyan. Baka mamatay ka. Paddle-paddle. Hindi ganun yan. Okay? Tanong nila kung sa Scintilla Juris daw, paano daw kami nagkaroon ng initiation. Okay? Utak po. Mm-mm. Pinapaddle yung utak. Hindi. Ang pinapaddle ang utak. Kayo. Hindi ganun yun. Okay? Ibang klase. Psychological ang dating. Yun ang initiations namin. Basta. Bakit ko ba sinasabi? Secret yun eh. Yes, I belong to Scintilla Confraternity. Ang saya. I love it. Especially pag nagre-reunion kami. Di ba, Dr. Egay? Right? Okay. So, ano yung promo ni Tita Doc na black water? The black water is actually came from a powder, black powder. Ano yung black powder? Fulvic acid. Acid. Ew. Anong ew? Fulvic acid. Okay? Fulvic acid has been there already. Nag-exist na yan for so many years ago. Panahon pa yata ng dinosaur. Yes. Panahon pa ng dinosaur yan. Oo. Okay? So this fulvic acid, actually, noong unang panahon, ginagamit na rin po yan sa, tanggalin na natin yung dinosaur age, ha? Okay? Mag-evolution na tayo. Okay?
sa dumaan yung maraming panahon, yung fulvic acid ay ginawang abono ng lupa. Abono. So, agricultural product pala yan. Tama. Okay? Para maging organic ang pinapatubo ng mga farmers. Nakuha na. Organic. Sa pag bumibili ka ng mga organic tulad ng gulay, okay, at kung ano-ano pang organic, dapat yung lupa ay rich in fulvic acid at humic acid. Ganun lang, simplihan lang natin para hindi kayo mahirapan mag-isip. Okay? Ngayon, paano siya iniinom kung abono siya? Oh, may evolution nga eh. Okay, inaral na po yan, may scientific studies, okay? Pwede na siyang gawing water, pero from a powder. So, meron na siyang extract. Nilagay siya sa powder, sa bote. Ito, I'm gonna show it to you, okay? Ito yon nakalagay na sa bote. At meron maliit na kutsarita. Gagawa tayo. You wanna see? Okay? So, ang tanong nila, ano benefits? Ano lasa? Ano amoy? Hindi ko to papatulan kung walang benefits, no? Alright. Kami ni Dr. Chavez, a cardiologist, and Dr. Bonnie Bernardo, another wellness specialist, ay ini-endorse po namin yan to the max. Yes, okay? So bakit? Okay, explain ko lang sa inyo. Ito pong fulvic powder, naglagay ako ng konti sa water na malinis, magiging black water yan. Yung structural formula ng fulvic ay carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Yung carbon content niya ang nagkukos kung bakit siya black. Nakuha. May lasa? Wala. May amoy? Wala rin. Okay? Hindi po to gawa sa Pilipinas. Ha? Okay? Meron po sa US, meron din po sa Canada. It's actually FDA GRAS. GRAS stands for generally regarded as safe. Hindi ka malalason. Pwede po itong inumin ng bata, matanda, may sakit, or wala. So ano siya? Pag naging black water, it becomes an alkaline water, magkakaroon ng electrolytes, okay? Dahil napakarami niyang ionic minerals. Ionic, ha? Ionic. When I say ionic, it can penetrate your cellular membrane. Yung pinakatalukap ng cells mo, pasok na pasok yan sa loob ng cells. Kasi ionic minerals po. So, fulvic ionic minerals. So, marami siyang electrolytes. Okay? At hindi lang yon. Marami siyang electrons. When I say electrons, nagiging antioxidant. It can neutralize free radicals. So, it can prevent sakit. Okay? Hindi mo aantayin may sakit ka. Marami nga nagsasabi, prevention is better than cure. Naku, lahat naman alam yan eh. Kaya lang, wellness is easier said than done. Alam mo yung wellness, kaya lang hindi mo ginagawa. Kasi pasaway ka. Ang lakas mong kumain ng kanin. Soft drinks ka ng soft drinks. Ang lakas mong kumain ng prito-prito. Ang kinakain mo, processed food. Ang kinakain mo, food with preservatives. Soft drinks ka ng soft drinks. Ang lakas mo uminom ng alak. Naninigarilyo ka pa. Nagve-vaping ka pa. Ang tawag sa ginagawa mo. Eh di pasaway ka. Then you start getting sick. Kasi dadami ang iyong free radicals. At wala ka na antioxidants. Remember, kung marami kang free radicals from all of those things sa sinabi ko, mag-oxidize ka ate, para kang pako, mangangalawang ka.
Para kang mansanas, mangingitim ka pag hindi kinain. So you will undergo oxidation. If you will undergo oxidation, you will start getting sick. Anong sakit yon? May nagtanong. Eh di diabetes, congratulations. Hypertension, pwedeng later on magkaroon ka ng glaucoma or anong gusto mo? Uric acid ang taas. Arthritis. Ano pa? Maaga kang magkakaroon ng dementia. Mag-Alzheimer's ka kaagad. Tell me all about chronic degenerative diseases. Yun na. Pag mataas ang free radicals mo, yun na. Meron ka ng iba't ibang klaseng sakit. Sama mo na ang cancer dyan. Of the what? Of whatever part of your body. Of the breast? Yes. Of your prostate gland? Oo. Of your lungs? Yes. Liver? Oo. Any part of your body kasi pasaway ka. Ano ka ba? Anong klase ka bang tao nung buhay ka? Anong kinakain mo? You are what you eat. Ano iniinom mo? You are what you drink. Kung ano yung pinasok sa bunganga nyo, yun ka. Magtataka ka pa. Ay, Tito Doc, diabetic ako. Bakit ka diabetic? Tanungin mo sarili mo. Siguro, Tita Doc, kasi malakas ako kumain ng white rice. Tama. At kasama na dyan yung 1 litrong soft drinks. Correct. Sa umaga, Tita Doc, gusto ko yung mga hotdog, mga bacon, ganyan. Tocino. Yan. These are processed food, food with preservatives. If you drink or eat them once in a while, pwede. Konti-konti. Eh kung araw-araw yun ang kinakain mo, ate. Tapos yung itlog mo, prito ka pa ng prito. Pwede naman kainin yung itlog na pinapoach or binuboil. Bakit mo piprituhin pa yung itlog? Sayang yung mantika. Mayaman ka? May pambili ka ng mantika? Ha? Alam nyo, yung wellness na yan, madaling gawin. Mas mahirap pa nga yung ginagawa nyo eh. Bili ka ng mantika, magpiprito, bili ka ng maraming kanin, kakain ng unlimited rice. Mayaman? Mayaman siguro kayo. Alam nyo ba, yung mga maraming pera, yan yung unang nagkakasakit ng diabetes, hypertension. Totoo po yan. At tumataas ang bad cholesterol. Mataas ang LDL, low density lipoprotein. Hello, remember this one. Kung meron kayong metabolic syndrome, ano naman yun, Tita Du? Metabolic syndrome. Ang tawag doon ay syndrome X. Kung meron ka niyan, paano mo malalaman kung meron kang metabolic syndrome? Tandaan niyo po yung 5 symptoms. Ano yung 5 symptoms ng metabolic syndrome? Una, mataba ka. Taba-ching-ching. Malaki yung bilbil mo, kuya ate. Number 2, diabetic ka. Nag-uumpisa ng langgamin yung ihi mo. Ihi ka ng ihi. Lagi ka nang uhaw. Number 3, tumataas yung blood pressure mo. Na-excite ka lang, tumaas na yung blood pressure mo. 3 na yan, ha? Ano pang 4? Mataas ang triglycerides. Paano ko malalaman kung mataas ang triglycerides? Abang magpa-blood chemistry ka. Pa-examine mo yung dugo mo, ate, kuya. Hindi hinuhulaan yan. Ano yung panlima? Mataas ang iyong LDL. Yung low density lipoprotein is the bad cholesterol. Pag mataas yan, problema yan. So, 5. Yung 5 yan, tandaan ninyo ha, may metabolic syndrome ka. Pero, 3 out of 5, di ba 5 yun? 3 out of 5, dangerous na. Bakit dangerous? Anong mangyari? If you have 3 out of 5, 2 things will happen to you. Una,
you will become, sigurado ka ng diabetic, type 2 diabetes. Or, yung pangalawang mangyayari sa'yo, you will have CVA, cardiovascular accident, either heart attack or stroke. Alin ang gusto ninyo? Alin ang gusto ninyo sa sinabi ko? Wala kayong pake. Hindi kayo natatakot? Okay lang. Antayin nyo na lang mangyari sa inyo yan. Remember, marami ngayon mas bata pa, 40 pa lang, na heart attack na stroke na, di ba? Pero di naman mga tao na may edad na, buhay pa rin. Like my mommy. Ang mommy ko, 95 years old, sa January 3. Itong coming January 3. 95. Imagine that. Ha? Isipin ninyo, ay, ang tanda na ng nanay mo. Oh, bakit? Nandidiri kayo? Haba, ay kumusta naman yung nanay nyo? Wala na. Ha? My God. Ang tanong, paano humaba ang buhay ng isang tao? Sagutin niyo ako, paano? Ha? Bakit yung iba, 45 pa lang, patay na? Yung iba hindi pa umaabot ng senior citizen, goodbye na. Oh my God. Ay, ako. Alam niyo yung wellness na yan, parang iniisip niyo na hindi dapat pag-usapan kasi alam niyo na. Talaga. Kung alam niyo na, dapat wala kayong sakit. Yung mga nanonood sa akin, hindi ko alam kung anong sakit niyo. Ang tanong nila, Tita Doc, ikaw, anong sakit mo? O sige, sasabihin ko, wala akong diabetes, wala akong hypertension. Ano daw edad ko? Senior na ako. I am 67 years old. Hindi narinig? 67. Kayo, ilang taon kayo? Hindi ako nahihiya. I am proud of my age. And you should be proud of your age. Kung hindi pa kayo umaabot ng sa 60, aba, you have to achieve senior citizenship. Kasi kung senior ka na ate, kuya, maraming mura. Starbucks, mura na lang. Jollibee, mas mura pa yan. Nasa kayo kung na inyong mga bilihin. Pag senior na, at kung hindi pa senior, ang advice ko lang is achieve longevity. Isipin ninyo na sana humaba ang buhay natin. Achieve longevity. Dapat feeling mo lagi kang bata. Hindi bata-batuta. Okay? Young cells. You should have young cells. You have to take care that your cells will not mutate. Pag nag-mutate po ang cells, yung DNA na yan nasa loob ng cells ninyo, magkaka-cancer ka, ate, kuya. Promise. If you don't want to stop smoking, antayin mo na lang magkaka-cancer ka. Of the lungs? Hindi. Akala nyo ba kung naninigarilyo, cancer of the lungs lang? Of course. Pwedeng cancer of the tongue, of the throat, of the tonsils, of the neck, of any part of your body. Once you're smoking, any part of your body is affected. Not only your lungs. Did you hear that? Huh? Ngayon, itong mga lalaki na to, yung prostate gland nyo, hello? Prostate gland. Hindi prostate gland. Mga lalaki lang meron yan, syempre. Ipa-check up nyo na yan, mga kuya. Pag middle age ka na, pa-check up mo yan.
Parang mga kababaihan din, pag nagkaedad na, ipa-check up ang cervix. Baka may polyp, baka may tumutubong cancer cells in cervix. Anong papagawa, Tita Doc? Magpa-pap smear ka. Pap smear. Yung mga lalaki naman, baka may problema ang prostate gland. Ini-examine po yan through blood. Okay? At pag mataas po yun, value na yan. Okay? PSA po yon, yung value. Pag mataas po yan, examinin po nila yung prostate gland mo. Yung tinatawag na anal examination. Kakapain po yung mga prostate gland nyo. May nagtanong, gaano kalaki ba yung prostate gland? Ano ba ang itsura niyan? Okay. Para po siyang walnut. Alam niyo yung walnut? Di ba marami yan ngayong Pasko? Ganun po kalaki yung walnut, yung prostate gland, parang walnut po, ha? Okay? Is that important? Of course it is. Alam niyo ba yung prostate gland na yan? Bago lumabas yung ihi mo, kuya, at pati yung iyong seminal fluid, dadaan po yan sa prostate gland. Did you know that? Na? Ulit. Yung prostate gland ay dadaan din po dyan ang iyong urine, wiwi, at ang iyong similya or seminal fluid. Dadaan po dyan. At kung yan ay namamaga, kung naro po yung pag nagdadaanan niya, masikip, hindi ka makakaihi, kuya. Ang sakit-sakit na ng pantog mo. At hindi ka rin makakapag-ejaculate. Saan dadaan? Ng similya. Hindi ka mag-orgasm. Hindi po. So remember, prostate gland is very important. Pag hindi mo pina-check up yan, panggagalingan din po yan ng cancer. Cancer of the prostate. At pag hindi mo pina-check up, kakalat po yan sa buto mo. Yes. Cancer of the prostate gland will metastasize to your bones. At yan na ikamamatay mo, kuya. Kasi hindi ka nagpa-check up. Ganon din kayong mga babae. Nagpa-pap smear ka. At may nakita, wala ka pa rin pake. Ay, malayo yan sa utak. Itong mga babaeng ito, yung malayo sa utak, yung cervix mo. Huy, mga utak nito, sino nagsabi sa iyo yan? Mali. Pag nag-umpisa yung cancer cells na yan sa iyong cervix, yan sa ibaba, yan sa baba mo, pwede yan mag-travel to any parts of your body. Can it go to my lungs? Of course, it can go to your lungs. To my brain? Of course, any parts of your body. Kaya yung cancer of the cervix, napakataas po ng incidence niyan. Pag hindi na pa-check up, ikinamamatay po yan ng babae. Hindi lang yan, pati yung breast mo. Cancer of the breast, napakataas din po ng incidence na ikinamamatay din po ng babae yan. Kasi wala kang pake, tinubuan ka ng bukol-bukol sa boobs mo, wala kang pake. Anong kala mo dyan, matutunaw? Hindi po natutunaw yan, bukol-bukol na yan, tinatanggal po yan. At pag nagkaroon ka ng kulani, kunyari meron kang bukol-bukol dyan sa iyong breast, at nagkakulani ka, bukol-bukol sa kilikili, Diyos me, malala na yan, te. Aalagaan mo pa rin yan? Wala pong herbal na makakapagtunaw niyan. Hello? Wala. Mas lalo na kung malala na. Sabi nila, Tita Doc, kakain daw o mga food supplement na herbal, makakatulong daw. Pwede siguro kung maliit pa lang yan. Kung ganyan lang yan kaliit. Eh kung malaki na, hindi na yan karaya ng herbal-herbal nyo. Mga to. Tita Doc, para kang galit. Oh, galit ako. Eh kasi pinagpipilitan nyo yung alam nyo eh. Tinuturuan ko na kayo ng tama eh. Hmm? Ay, nakalimutan ko na yung black powder. Yan, Tita Doc. Oh, dali, nawala. Wait lang.
Yan. Okay? So, ano yung sinabi ko kanina? Okay? Alkaline siya. Marami siyang electrolytes. So, kung maraming electrolytes, energy drink, at may antioxidant. Kung may iniinom kang food supplement, antioxidant din pala to, pwede. Okay? Marami siyang panglaban sa free radicals. Hindi lang yan, meron siyang probiotics. Ha, Tita Doc, Yakult. Yakult na naman. Well, advertised lang po yung Yakult. I also drink Yakult noong unang panahon. Pero no, now no more. Isang strain lang ang nandoon. Dito 5. May probiotics ta. Ay, ganon, And how much water daw ang dapat inumin pag natimpla na? Okay? Pwede ka uminom ng 1 to 1.5 liters a day. Kung malaking tao ka o nag-gym ka, nag-exercise ka, nagsusumba ka, makakaubos ka ng 2 liters or more, pwede naman. So is it going to be my regular drinking water? Yes. Ako po, hindi po ako umiinom ng tubig na walang kulay. Dapat itim. Actually, gumawa na ako dito eh. Papakita ko ha. Ito 1 liter. Yeah. There you go. 1 liter po yan. 1 liter. Meron pa ako isa. Gagawin ko ngayon ha. 500 ml ito. Papakita ko sa inyo na gagawin ko. Akala nyo nambobola pa si Tita Doc, di ba? So, ito yung bote. May promo to, Christmas promo. Wait lang, mag-antay kayo. Papakita ko muna ha. So, bubuksan ko itong tubig. Ang tanong nila, anong tubig yan, Tita Doc? Any water except tap water. Bababa ko para makita. Yan. Okay? Binaba ko lang para makita ninyo. Okay. Now, ito siya na powder. And then, kukuha lang tayo ng konti. Maliit na kutsarita. Okay? Ito. Then, tak-tak lang natin. Tak, 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 tak. Okay? Isara. Baka matapon. Anong susunod gagawin, Tita Doc? Ayan. Ano nangyari? Natutunaw siya. Can you see that? Ayan, ang bilis matunaw. Highly soluble. Tunaw na. 500 ml. Tunaw na siya. Can I shake that, Tita Doc? Pwede shake. Shake natin. Hello, Mel Madasigan. How are you? And of course, my DI, Roger Bauya. Naku, gusto ko tuloy mag-ballroom dancing. May nagtanong, Tita Doc, sumasayaw ka ba? I love ballroom dancing. Grabe, addict. Okay? And to si Roger is, syempre, DI. And Amy Hernandez de Vera Turda. Okay. And Richie, hello Richie. Meron na tayo, burger. Saan ako pwedeng bumili ng hamburger? Ha? Hello Richie, I love you Richie. Ayan, shake, shake, shake. So, meron na akong 500 ml. Meron pa akong 1 liter. Ang tanong, kailan ko iinumin yan? Ngayong gabi, mauubos ko na tong 500 ml. Yung 1 liter, mamaya iinumin ko pa rin yan. Kung nakatulog ako, paano? Di bukas ng umaga, pagising ko, inumin ko pa rin. At least within 24 hours, mainom ko siya. Hindi ko to iinumin kung 1 week na. Dapat, inumin mo na. Ano ba yun? Di ba, Richie? Inumin na. Inumin ko daw. Pakita ko daw na iniinom ko. Papakita ko po sa inyo ito inumin ko. Okay? This is my energy drink, my probiotics, may antioxidant, may anti-inflammatory, alkaline pa. Ano ka na? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Okay? Let's drink it, ha? Tita Doc will show you how I drink it.
May lasa? Wala. May amoy? Wala rin. Paiitimin ang ipin? Hindi. Iitim ang wiwi, ang pupo? Hindi rin. Ano ba kayo? Hindi niya gagawin yun. Walang lasa. I drink this the moment I wake up. I drink it. Hindi kape. Ito muna. Okay? Doon sa mga constipated, matigas ang pupo, this will give you success. Doon naman sa mga nag-LBM, diarrhea, nakakatulong din po ito. Electrolytes nga ito eh. Anong bibilin mo? Gatorade. Gatorade bibilin mo, no? Nagtatai ka eh, di ba? Mali. Eto, ang daming electrolytes nito that will take care of your fluid and electrolyte loss. Believe it or not. Bakit ko pa kayo bubulahin? Hindi naman ako dito nag-online selling. Nag-online selling ba ako? Hindi naman ah. But if you're interested, mga kaibigan ni Richie, you can get it from Richie or Dr. Ray Chavez. You can buy it from Dr. Ray Chavez kasi kami umiinom na. May nagtanong nga dito, tita Doc, at pwede bang bumili sa iyo? Pwede naman din. Pwede rin. Okay? For those who are interested ng ganito, may promo. Yay! May promo. Ano yung promo, Tita Doc? Teka, tabi natin na. Baka malaglag. Promo. Okay. Yung promo, Christmas promo to eh. Okay? You buy this one. Ang bentahan nito is kasi may isang company nagbebenta nito, ang benta nila ito lang 6,000 na. Hello, Tito Duk, ang mahal. Hindi nga, hindi naman 6,000 from me, di ba? Pero may isang company, benta nila ganun. 5, 5 to 6,000. Grabe, no? Grabe yun. Pero, Tita Doc, may ganito na. Okay? And, meron pang magnesium oil. Magnesium oil, ano man yun? Okay? Yung magnesium oil. Oil ha, hindi magnesium tablet. Magnesium oil. Magnesium oil is transdermal yan. Pag pinahid mo at may masakit sa katawan mo, makakatulong po. Okay? Ito siya. I'm gonna show it to you. Yan. Magnesium oil. Malaki ito eh. Merong maliit lang. So, ganito lang siya kaliit. 100 ml. Okay? 100 ml. So, yung magnesium oil plus ito, promo ha, ito is, ito lang, 1,000 na ito eh. Ito lang. Pero may promo nga. And then, merong 100 capsules ng vitamin C. Oh ha, 100 capsules yan. True C. Sodium ascorbate. So, yan ang promo. 1, 2, and 3. Okay? So, magkano ang benta nila? 3,495. 3,495. Mura po yun. Ito nga lang, ang bentahan nila, 6,000 na eh. Ano sinabi kong presyo? Parang 3,495, parang 3,500. Right? Pero may kasamang ganito at may kasama pang 100 capsules ng sodium ascorbate. Mine? Mine na ba? Say mine! Mine, mine, mine! Online selling si Tita Doc. Ay, naku, hello, Ami. Ami Gala, saan ka ba? Nasa Pilipinas ka na ba? O nasa abroad ka eh, di ba, Ami? Are you here already? Ha? Kita tayo, kape-kape tayo, ha? And of course, Remedios Baldovino, how are you? Okay? So, para makita po ninyo yung sinasabi ko, i-screenshot ninyo to, ha? Screenshot nyo, ha? Okay, just a minute. I'm going to show it to you. Yan. Yan. Ay, mali. Sexual health. Yeah, that's it. Okay? So, perfect trios.
1 black MP, 1 magnesium oil, 100 ml, at 1 box True C Premium. So, ang benta nito is 3,495. Okay? And if you avail of that, marami pang freebies po yan. Marami pa ikikwento sa inyo si Colette. Si Colette po ang gumawa ng promo na yan. Okay? Got it? Very important. So, you screenshot nyo na yan. So, pwedeng bumili kayo nito, tapos iregalo nyo na lang yung magnesium oil, iregalo ninyo yung vitamin C or whatever, or gamitin nyo na lang yan, ha? Okay. Important. Okay. Alright. Stop sharing. Sige. May nagtanong dito, Tita Doc. Ay, si Ami. Nandito ka na pala, Ami. Kape-kape tayo, ha? Okay? Sige, Doc. Kailan tayo magkape? Mamaya. Mamaya ka agad. Mamaya ka agad 11. Mamaya umaga. Okay. So, may nagtanong sa akin kay sexual health, di ba? Okay. May nagtanong, lalaki, Tita Doc. I-share ko sa inyo, ha? Total, wala namang pangalan, eh. Ang problem ko is ayaw tumayo. Sige. Hindi po to bastos. Ito na naman to, nakatingin kayo sa akin. Hindi to bastos. Okay? Pag ayaw tumayo, ang tawag doon ay erectile dysfunction. Anong solusyon? Hindi mo na solusyon. Ang tanong, bakit? So, pwedeng ikaw ay diabetic, ikaw ay hypertensive, at yung mga gamot na iniinom mo can cause lobat. Okay? Ngayon, kung controlled ang iyong sugar level, controlled ang iyong blood pressure, pwede ka naman uminom ng pampatayo. Enhancer po ang tawag doon. Okay? Una, yung black water po ay nakakatulong din. And it will actually increase your libido. Libido. What is libido sa Tagalog? Ami, ano sa libido ang Tagalog? Ano ang libido sa Tagalog? Yun nga. I think it's called lust o gana. Di ba? Libido gana. So if you regularly drink black water every day as your regular drinking water, madedevelop po yung libido. May gana ka na. Okay? Nakakatulong po siya. Sa lalaki lang ba? No. Pati sa babae. Okay? Meron namang iba na, Tita Doc, kailangan ng mas malakas. Pwede. So you can go to your doctor at magpa-prescribe kayo ng Viagra, Cialis, Levitra. I don't know kung anong paborito ng doktor nyo. Pero mahal yun mga yun. Okay? If you ask the doc, meron din ako endorsement. Nabibili rin sa Mercury. Sildenafil din yun. Ang pangalan niya ay Cohagra. Ito. Cohagra. Hindi Viagra, Cohagra. Meron din dito sa Mercury. But if you like to get it from Tita Doc, meron din ako, ha? For those interested to order Cohagra, you have to message your Tita Doc, ha? Okay? Ang Cohagra po, 3 milligrams. May 25, may 50 milligrams, at may 100 milligrams. And they are a lot cheaper than the expensive Viagra. Is that safe, Tita Doc? Eto na nga eh. Kailangan, pag umiinom kayo ng ganyan, kuya, ang iyong sugar level ay controlled. Ang iyong hypertension, ang blood pressure, ay dapat controlled. Ang cholesterol ay hindi sobrang taas. Ha? Kuya, ha? Is it a deal? Dapat pakita nyo muna sa akin ang iyong blood chemistry. Bawal kayo mag-avail niyan. Bawal yung bili ng bili. Minsan pupunta pa kayo sa Ongpin. Pupunta sa Ongpin, bibili ng pampatayo. Ako, baka mamatay ka, kuya. May isang friend ako. Hindi, marami sila. Nagpupunta ng Ongpin. Ay, bumili ako doon. Mura lang. Nya. Sabi ko, sige. Sunod na malalaman ko, patay ka na. Ay, mag-ingat kayo ha, itong mga to.
Meron ngang popular na product na pampatayo daw eh. Richie. Ano yun? Nabibili sa Zapit. Hello, Dr. Jacob. My ever favorite, napakagaling at gwapong-gwapong dentista. Dr. Jacob! Ay, I love you! Oo. I'm gonna see you sa December pa kasi monthly lang yung aking alignment of my braces. Sabi nga nila, Tita Doc, matanda ka na, nag-braces ka pa. Matanda na, Tita Doc? Oo, I'm proud of it. Kayo bata pa? Kawawa naman kayo, bata pa kayo. Hey, whatever age you have, all you watching me, bata matanda, you have to be proud of yourself. Kung bata ka pa, mag-aral ka pa, ating bata, batuta, mag-aral ka pa, ha? Huwag yun nangangantsaw kayo. Kung bata kayo, ay matanda na siya, ah, ah, mag-aral kayo. Okay? At kayo ay nakapag-aral, pwede mag-asawa, pwede. At siguraduhin ninyo maganda ang trabaho nyo. Be a professional. Pwede kayo maging dentista. Pwede kayo maging medical doctor. Pwede kayo maging CPA. Pwede kayo maging entrepreneur. Oh, may negosyo tulad ni Mayan Kian, may malaking tindahan. Right? You could be your own self, pero dapat i-achieve ninyo na meron kayong papupuntahan, hindi yung hingi lang kayo ng hingi sa magulang nyo. Hindi kayo namamalimos na namamalimos. Hindi ba? Remember, araw-araw tayo kumakain. At dapat may pera ka para may pambili ka ng pagkain. At kung nag-asawa ka, may pera kang pambili ng gatas ng anak mo. Eh kung syunga-syunga ka naman, ewan ko sa'yo, mamalimos ka na lang. So, now, what I'm trying to tell you is, pag nabuhay ang tao, isipin mo yun, ano yung isipin mo kung tao ka? Ano yung kinakain mo? Ano yung iniinom mo? Kasi sabi nila, tao lang ako. Bakit mo nilalang yung pagkatao mo? Ha? Don't you value yourself? Di ba dapat ang tao may tinatawag na legacy? Legacy. Ano yun? My God. Legacy, dapat merong value yung pagkatao mo. Meron kang iiwan, kung may anak ka, may maiiwan ka sa mga anak mo. Ipagmamalaki ka nila. Hindi yung ikaw paaalagaan ng anak mo. Ay, Tita Doc, yung mga anak ko na lang ang maggagastos para sa akin. Hala, alam niyo po, no, kung bata pa kayo at nag-aral kayo ng mabuti, and you can live on your own, makakapag-ipon ka, di ba, kuya, ate? At pag nakapag-ipon ka, may pera ka. Hindi mo yan gastos ng gastos. At pwede mo ipamana yan sa iyong mga anak. Kasi meron ka ng legacy. At ipinagmamalaki ka ng mga anak mo. Hindi yung makukuba yung mga anak mo para buhayin ka. Mali yun. Eh, Tita Doc, pagod na ako mag-work. Correct. Hindi ko naman sinabi na hindi ka pwede alagaan ng anak mo. Pwede yun. Kaya lang in the first place, dapat, nanay, tatay, may trabaho po kayo. Ha? Isip-isip lang po. Hindi ko po kaya maging ikaw. Hindi ko po kaya maging doktor. Hindi ko po kaya maging Dr. Jacob. Sinabi ko ba? Wala ko sinabing ganun eh. You can be an entrepreneur. Entrepreneur kahit na anong negosyo yan na mapapaunlad mo. Naintindihan? Ang daming gumagawa niya na wala naman ding edukasyon, pero yung business nila, umunlad ng umunlad hanggat sa yumaman ng yumaman, wala naman pinag-aralan. Tama? Hindi ba?
Hindi naman doktor. Pero yumaman, paano ginawa? Eh, ginamit yung utak. Peace. Peace be with you. Now, alam nyo, I love you more, Dr. Jacob. Alam niyo po, ano ba pinag-usapan ko kanina? Erectile dysfunction. Okay? So, yung Coagra, merong 100 milligrams. Merong 25 milligrams. Merong 50 milligrams. Paano pag-inom, Tita Doc? 1 hour or 30 minutes before making love, you can drink that. Depende kung anong milligrams ang iyong lalaklakin. Okay? So, bago kayo maka-avail niyan, i-text, ipakita mo na sa akin ang blood chemistry ninyo, ha? Hindi pwede bili-bili ka agad, no? Sorry, no? Tita Doc, ano? Paano naman yung mga babae? What about? Yung tuyo. Yung tuyo. Dalawang klase ng tuyo. Hindi isda. Mga tuyo isda. Pagkatuyo. When I say pagkatuyo, dryness of the vagina, it's either outer dryness, sa labas lamang ang pagkatuyo, or inner dryness, nasa loob ang pagkatuyo. Pag sinabi kong nasa labas ang pagkatuyo, yung vulva yon. Vulva. V-U-L-V-A. What is that? Kasi sinasabi nila, karamihan ng mga tao, sinasabi, ay, Tita Doc, yung vagina ko, tuyo. It's a very generalized name. You don't say vagina lang. You say vulva. Ang vulva involves the labia minor and the labia major, the outer and the inner lips of your pem-pem. Pem-pem de tarapen, cuchillo de almacen, how de calababa to 10. Ulit, the vulva includes labia majora and labia minora. At kasama dyan ang clitoris. Anong clitoris? Clitoris is your letter T. Hindi ko sasabihin. Kasi po sa Tagalog, bastos. Ting, okay? Sa English, clitoris. Sa Tagalog, clitoris. Tamang pronunciation, clitoris. Okay? So, ang vulva involves your labia majora and labia minora and your clitoris. At kasama na dyan ang vaginal entrance, yung butas ng vagina mo, ate. Ay. So, lahat-lahat yan, ang tawag dyan ay vulva. V-U-L-V-A. Under the vulva, another butas. Anong butas yun? Your anus. Your anus. Okay? Remember, ate, tatlo ang butas mo. Ate, tatlo ang butas mo. Ano-ano yan? Labasan ng wiwi, labasan ng mens at ng bata, and for sexual intercourse, yun yung butas na yun. Ang pangatlong butas, labasan ng pupo. So, tatlo ang butas mo, ate. Adak, ang lalaki, ilan ang butas? Tatlo? Siyempre hindi, dalawa. Dalawa lang ang butas ng mga lalaki. Yung labasan ng wiwi at ng similya at isa lang yun, at labasan ng pupo. So, dalawa lang ang butas ng mga
lalaki. That's why ang mga babae ay prone to infection. Kasi magkakapit-bahay po yung tatlong butas na yan. Pag hindi ka po naghugas ng mabuti, yan tatlong butas na po yan, magmamarites po yan. At pag nagmarites po yan, magkakasakit po sila sabay-sabay. Naintindihan? So every time you make wee-wee, you have to wash your vulva. If you have menstruation, wash your vulva. If you poo-poo, wash your vulva. Para hindi ka magka-infeksyon. Pag nagkaroon ka ng infeksyon, ate, may baho. Babaho po yan. Hindi po dapat mabaho yan. Pag may naamoy ka na malansa, uy, problem. Foul smelling odor? Woohoo! Delikado. So what if it's foul smelling odor? Pa-check up ka, ate. Kasi may ibang mga babae hindi nagpapa-check up. Pag may naamoy sa vulva nila, sa kanilang pem-pem de Sara Pembatu 10, pag may nangamoy, hindi maintindihan yung amoy, at may lumabas na parang yellowish, greenish discharge, nabaho na, may discharge pa, wala silang pake. Bakit walang pake? Nahihiya, magpa-check up. Uy, magpa-check up ka. Ayoko, Tita Doc, nahihiya ako. Anong ginawa mo? Nilagyan ko lang siya ng toothpaste. Oh my God! Toothpaste! Opo. Para hindi po siya mabaho. Amoy toothpaste po siya. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Napapa-oh my God na ako. Pati si God magagalit sa'yo. Toothpaste. Nilagyan ko, Tita Doc, na ano? Bayabas. Ano, magsisinigang ka? Nilagyan bayabas. Nilagyan ko, Tita Doc, ng suka. Bakit? Yun daw ang gamot sa mabawang pemtem. Suka. Ano yan, sashimi? Tumigil nga kayo. Sino nagturo sa inyo? Nanay mo? Ha? Ate, pumunta ka ng doktor, ha? Go to your OBGYN. Now na, kung mabaho po yan, malansa amoy, matagal na, 1 week na, oh my God, 1 week pinatagal mo? Kaya? Kaya mo yung amoy? Kaya na asawa mo yung amoy? Ha? Please, go to your doctor tomorrow morning. Tita Doc, Sunday. O, sa Monday. Wala pong clinic, Tita Doc. Sunday eh. Monday nga. Okay? So what do I do with the malansa? Abang hugas ka muna dyan ng soap and water. Warm water. Okay? Bakit ba bumabaho, Tita Doc? Eto na. Causes of foul-smelling odor of the pam-pam. Number 1, hindi ka naguhugas ng maayos. Number 2, baka may sakit ka. STD. Nahawa ka sa asawa mo. Tito Doc, sa asawa. Malay ko. Ewan ko sa inyo. Kayong dalawa mag-usap. Ha? Remember, pag meron kang problema sa pempe mo, masakit umihi, masakit ang puson mo, mabaho, may lumalabas na kulay yelo-yelo, yung asawa mo, ipa-check up mo din. Ipa-check up mo din. Sabay kayo magpa-check up. Hello? Because the infection might be coming from your husband. Talaga? Tita Doc? Oo, talaga. Causes yan, ha? Poor hygiene, STD, okay? Poor immune system, all right? Or pwedeng hereditary, okay? Pero bihira yon.
So, wash your pempem. Kung kailangan nyo amuyin yan, hawakan mo, amuyin mo. Kasi tinatanong nila, Tita Doc, paano ko maaamoy? Hello, yung iba nga, hindi pa nga hinawakan, hindi amoy, naaamoy mo na sarili mo eh, hahawakan mo pa? Ha? Wala po akong basta sa sinasabi. I'm just being practical and realistic here, ha? Okay. So we are talking about infections. Tita Doc, yung ang tuyo, wala naman mabaho sa pempem ko eh. Okay. Tuyo ka lang, pero hindi mabaho. Opo. Okay. Okay. If you have outer dryness, meron pong solution dyan, lubricant. Pero it has to be water-based. Water-based lubricant. Mas gusto ko yun kasi sa oil-based. Tita Doc, petroleum jelly. No, not that. KY jelly. No, not that. Gusto ko water-based lubricant. May endorsement ka ba, Tita Doc? Meron. Okay? I have here peppermint. Peppermint water-based lubricant. Caramel water-based lubricant. Strawberry water-based lubricant. Alin ang gusto ninyo? Peppermint, caramel, or strawberry? Sabi nga nila, Tita Doc, yung peppermint, baka maanghang, baka parang toothpaste. No, it's not. Hindi po ako may gawa nito. Okay? This is imported. Mahal? No, mura lang. Okay? Matipid po ito, matipid. Ang menthol content nito is very weak. It has to be very weak. Pag strong menthol na mga pinapahid-pahid nyo sa pem-pem ninyo, problema po yan. Dapat hindi strong menthol. Kaya kayong mga babae na nagpapahid-pahid ng toothpaste sa pem-pem ninyo, tigil-tigilan mo yan, ate. Any strong menthol na pinapahid-pahid ninyo sa inyong vaginal area, masusugatan yan. At pag nasugatan yan, magkaka-infection yan. At pag na-infection yan, mamamagayan. Pwedeng magkanana kasi nag-infection, pwede. At babaho. Got it? So please take care of that very important part of your body. Hindi yan, pem-pem lang naman yan eh. Or, mga to, hindi niyo mahal ang inyong pem-pem? Tawag sa inyo, pababayaan nyo lang mabaho? Timigil ka. Now, hello, Junkin Marie Haday. Okay. May nagtanong, Tita Doc, ang problema ko yung loob. Anong loob? Yung pong ayaw po, magme-make love po kami ng asawa ko, tapos syempre may penetration, okay? Hindi po pumapasok ang penis niya. Okay. Kasi tuyo ang loob. Hindi po talaga papasok pag tuyo yan, ha? Naintindihan? Anong solusyon? Yan ba? Yan ba ang caramel? Strawberry? Peppermint? Hindi. Kailangan mo ng vaginal capsule. What is that? You put a capsule that will melt inside your vagina. Pinapasok po yan deep intravaginally. And it will melt after 20 minutes. Understand? Okay? Just a minute. Meron lang akong titignan dito, ha? John, yan. Okay. Ano itsura niya, Tita Doc? You wanna see? Ayan. Ayan, capsule po yan. Nakikita? Parang vitamin E.
Ang itsura nga niya, vitamin E, pero hindi po vitamin E yan. Okay? Pinapasok po yan intravaginally dip. Wait for 20 minutes and it will be dissolved. And when you make love, the penetration will be smooth, it will glide, and it will be okay. Wala nang aray. Walang aray sa'yo, ate, at wala rin aray sa'yo, kuya. Naintindihan? Hmm. Intravaginal capsules. Alam nyo, effective po ito. Ha? May mga kausap po akong wellness doctors, OBGYN, and sa una, hindi sila naniniwala. Sabi ko, i-prescribe mo sa mga pasyente ninyo. Or try it yourself first. I have some friends who tried it first and they love it. So, ini-endorse nila. May mga doctors din ako na piniprescribe na rin sa mga pasyente nila. At paulit-ulit ang order, ha. Patients of Dr. Bunny Bernardo, ang lakas mag-order. Kasi magaling siya mag-explain. Dr. Bernardo explains very well the purpose of the intravaginal capsules. Wala pong bastos yan. Tulong po namin yan sa mga mag-asawa. Remember, ate, pag kinalabit ka ni kuya at sasabihin mo, Yuko, masakit. Eh di syempre kawawa naman si kuya, hindi mo pinagbigyan. Magluluko yan, ate. Kahit sabihin mo pa sa akin, God-fearing yan, magkakaroon ng temptation yan. Hindi mo pinagbigyan. Pagbigyan mo. Pero kung meron ka ng solusyon, ha ate? You can actually message Tita Doc, ha? Huwag mahihiya. Eh pag nahiya, sayang. Magluluko yung asawa mo. Maghahanap yan ng papayag sa kalabit. Eh ayaw mo magpakalabit eh. Kung hindi nyo to kailangan, fine. Okay? Kasi may mga tao naman na okay lang eh. Doktora, wag mo nang pakialaman yung aking sex life. I am okay. Sure. Pero kung may kakilala kayo na may ganyang problema, tutulungan natin. Sabay natin tutulungan. Okay? Sabihin mo, may kilala ako, si Doktora Lulu. Meron siyang product na makakatulong. Sabi nga nila meron bang herbal na iinumin tapos maglulubricate ang girl? Ah, kuya, ate, ang tagal pa nun. Baka it will take months, years for that to be effective. Okay? So, kailangan direct to the point. If you need lubrication, eto na. Ano pa herbal ka dyan? Di ba? Baka nagloko na yung mister mo, herbal ka pa ng herbal. Got it? Okay, so be practical. As you all know, si Tita Doc ay straightforward. Wala nang paikot-ikot pa. Diretsuhin mo na yan. Wala nang bola-bola pa. Ba't pa mambobola? Sinasabi ko na nga sa yung diretso eh. Kung anong solution, di ba? Right? Kasi walang bastos. Remember, sex is sacred. Is it okay to talk about it? Of course. As I've told you, if I start talking about sex, it's all about your anatomy, your physiology, pati physics at chemistry isama na natin. At kahit na ano ka pang nasyonalidad, Pilipino ka man, Inchik, Palestinian, Ukrainian, Singaporean, Japanese, Korean, pare-pareho lang po yung anatomy at physiology, ate, kuya, pare-pareho po yan. Ha? Sabi ng isa, hindi, Tita Doc. Bakit? Yun pong mga Aprikano o yun pong mga negro, malalaki ang alin? Ang are,
Ha? Okay. Okay. Ganito. Pag-usapan natin yan para walang bastos sa utak nyo. Pagdating sa laki ng ari ng lalaki, anong anatomy niyan? Anong physiology niyan? Importante bang pag-usapan yan? Of course. May bastos? Wala. Iba-iba nga ang laki, ang taba ng ari ng lalaki. Sabi nila, Asian men, halos pare-pareho ang laki at taba. Asian men. Average length po ng Asian men could be 5 to 5.5 to 6 inches po pag nakatayo. Naintindihan? Ha? Tita Doc, paano kung Aprikano, negro, ganyan? Mas malaba, mas mataba. Pero yung anatomy niya at yung physiology niya, pareho. Pareho po yan. Kaya anong haba at laki at taba niyan, pareho po anatomy niya at physiology. Okay? So wala tayong discussion dito. Ang babae, may mga babae, pagdating sa breast, sa boobs, may small, medium, large. Di ba? Tama? Ang mga lalaki, gustong-gusto ng large boobs. Di ba, guys? Yes, Tita Doc. Gusto namin malaki dede. Bakit? Para pag nagkaanak kami, dami gatas. Ha, ha, ha. Kahit pa maliit ang dede, pag kayo po ay nagka-baby, magkakagatas po yan, kuya. Huwag kang syunga-syunga. Ha? Huwag syunga-syunga. Hello, Kathy Patalino. Hello, Sir Ida. How are you? Yes. Mian, gising ka pa. Makinig ka. Matuwa ka lang naman kay Tita Doc, di ba? Tawa-tawa lang tayo dyan. Okay? You know, dito si Tita Doc, pag nagsalita, nag-anatomy ng physiology. Idinadaan ko lang sa tawa-tawa, di ba? Parang nagjo-joke. Pero, sincere po ako. Totoo po lahat ng sinasabi ko. Ha? Kung tinatamaan kayo, tama po yun. Okay? I repeat, kahit na ano pang nationality natin, pare-pareho lang ang anatomy at physiology. Okay? Kahit na ano pang religion natin, Kristiyano, Katoliko, Charismatic, Buddhist, Muslim, Adventist, at kung ano-ano pang religion. Do you know, I respect all religion. Respeto ko po yan. Walang kinalaman po ang topics ko sa religion. Naintindihan yung sinabi ko? Religion has nothing to do with it. Understand? Example, Buddhist ka, Muslim ka, may asawa ka, pare-pareho lang naman ang ginagawa. May pinagkaiba ba? Iba ba ang sexual position ninyo? Hindi, pareho lang. Tama? I repeat, nationality has nothing to do with my topics. Religion has nothing to do with my topics. Sabi nila, Tita Doc, sa ibang religion, bawal yan, ganyan-ganyang style mo. Bakit? Bakit bawal? Sex education po ako. Education po, comprehensive. Ha? Naintindihan? Do you know that I lecture to pastors? Mga pastor, nililecturean ko po. Anong topic, sex? Yes. Ano kala ninyo? Binasbasan ako ng holy water? Of course not. They love me. Baka nasya-shock kayo sa bunganga ko. Ano? Dapat po. Hindi. Ganyan po dapat. Alam niyo po,
sa Pilipinas, hindi pa rin accepted yung kultura na pinag-uusapan yung sex. Para bang dapat sa parlor lang yan. Dapat pag-usapan yan sa barbershop lang. O sa kanto lang. Minamarites lang yan sex. Bakit? Doon ka natututo ng mali. Doon ka natututo ng mali. Okay? Sabi nila, Tita Doc, may sex education na sa school. Not all. Not all. May sex education sa eskwela? Talaga? Anong klase tinuturo nila doon? Tell me. Yung may mga anak dyan, anong tinuturong sex education sa school? Ano? Hindi ko alam eh. You tell me. I'm sure hindi tama. Baka yung tinuturo pa dyan, paano magsuot ng kondom. Mali. Sabi nga nila, Tita Doc, dapat ituro sa mga high school student yung pagsuot ng kondom. Dapat ituro sa mga high school student yung pag-inom ng birth control pills. Bakit yun? Is there any other way to teach high school students? Did you know that there is a better way of educating them? Ha? Isip-isip lang po. Bakit tumataas ang teenage pregnancy? Bakit marami nagpi-premarital sex? Kasi kayo, as magulang, hindi nyo tinuturuan yung mga anak nyo. Wala kayong paki. Eh kasi Tita Doc, tinuturo na yan sa school. Aba, first and foremost, kayo as parent or lolo or lola, kayo mismo magtuturo niyan. Did you know na dapat, uh, 5 years old, natuturuan na po ng ano, ng sex? Eh, ba't lumalaki mata niyo sa akin? Sinabi ko ba sexual intercourse ay ituturo mo sa 5 years old? Wala akong sinabing ganon. Meron pong pagtuturo ng sex education, iba-iba pong ranggo. Meron po sa young children, 5 to 9 years old. Sumunod, 10 to 14 years old. Meron pong ganong format. Did you know that? Hindi nyo alam. Paano, Tita Doc, tuturuan yung 5 years old? Ayan, nagtanong kaya. Tuturuan mo yung 5 o 6 na taon na bata, lalaki man o babae. Pinaliliguan mo yan, di ba? Alam nga naman pinapaligo lang ng kung sino-sino. Siyempre ikaw, tatay ka, nanay ka, lolo ka, lola ka. Pinapaliguan mo muna yung apo mo o yung anak mo, tama? Habang pinapaliguan mo yan, kinakausap mo yan, may utak na yan. Nag-iisip na ang bata. Yung informative age ng brain ng bata ay pumuporma na. Kung ano lumabas sa bunganga mo as nanay o tatay, lolo at lola, tita or tito, pumapasok sa utak ng bata. Na habang pinapaliguan mo yan, pagdating dun sa ibaba, sa puwerta ng bata, sasabihin mo, oh, ito yung vagina mo, anak. Okay? Walang pwedeng maglilinis yan, kundi ako lamang, or kung marunong ka na ay ikaw lamang. At wala dapat, hindi nilalaruan yan, hindi pwede sinasaktan yan. You have to tell that directly. Short, short lang, short sentences lang. Maintindihan ba yon? Yes. Bakit? Bobo ba yung anak mo? Bobo? Hindi maintindihan. Yun na akala mo, hindi makaintindi. Ikaw ang hindi makaintindi. Paano naman kung lalaki pinapaliguan ko, Tita Doc? Oh, edi syempre may penis yung bata. Oh, ganun din. Pinapaliguan mo, ganun, nobody will touch this, only mommy, o si daddy, okay. Nobody will touch it, walang magsasakit yan, walang maglalaro niyan. Tell it directly,
Tell the word penis. Hindi patoy-toy. Hindi pakaykay. Walang hawak ng pakaykay mo. No. Nobody will touch your vagina. Be firm. Huwag kang patawa-tawa dyan. Wala nga itang kakay. Arte-arte nyo. Hindi ganon. Wala nga hawak ng patoy-toy mo. Ha? 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 Ganon kayo? Mali. You think I'm funny? I am not. You are funny. Kasi hindi nyo tinuturuan ng tama ang mga bata. Naintindihan niyo po ang sinasabi ko. Wala po akong masamang sinasabi dito. Gina-guide ko lang po kayo. Ngayon, ang anak mo umabot na ng age of puberty. Paano ko malaman, Tita Doc, kung age of puberty? O, kunyari babae, magme-mens yan. Nag-umpisa ng duguin. Mommy, pero dugo ang aking pempem. Anong gagawin ko? May dugo-dugo. Kausapin mo yung anak mo. Dalaga ka na. So, tell her. Buwan-buwan, magkakaroon ka ng menstruation. Huwag mo sabihin, buwan-buwan, magkakaroon ka ng dinuguan. Mali. Buwan-buwan, magkakaroon ka ng menstrual period. You have to be straightforward. You understand? Straightforward. At pag ikaw ay nagme-mens na, ibig sabihin ikaw ay nagkaroon ng itlog. Ulitin ko. Dinugo ka, di ba? Bago ka dinugo, nagkaroon ka muna ng matured egg. Nangitlog ka muna. Understand? Kasi po, yung matured egg na yan, pag may gumalaw sa anak mo, mafe-fertilize po yan. Pag na-fertilize po yan, hindi po magme-mens yung anak mo. Nabuntis. Nabuntis. So you tell your daughter, buwan-buwan nagme-mens ka, anak. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng matured egg. At pag yung matured egg ay wala namang mag-iistorbo, magkakaroon ka ng regla. Rereglahin ka. She will understand na dapat hindi siya istorbuhin ng kung sino-sinong lalaki. Alam mo naman sabihin po, pag meron tsumukchak sa'yo, syempre you would not say like that, di ba? Baka mabastusan sa'yo yung anak mo. Pag meron nag-take advantage sa matured egg mo, problema yun, anak. Ganyan. Ha? Naintindihan po. Ganyan ang pag-alaga sa mga teenager. Kaso hindi ka ganun eh. Kaya nabuntis yung anak mo. May nangyaalam dun sa matured egg na fertilized ng sperm. Kasi Tito Doc, nag-party-party tapos nalasing yung anak ko. Siguro yun kaya nabuntis. Kaya nga, terrible, right? Kayo namang mga lalaki at the age of puberty. At the age of puberty, ang boys, mag-iiba ang boses, lalaki ng boses nila, okay? Magkakaroon ng mga buhok sa kilikili, mga babae din. Magkakaroon ng buhok sa anogenital area, okay? And ang inyong testis, yung itlog nyo, mga bata, age of puberty ka na, magpo-produce siya ng maraming sperm. At pag nagpo-produce ka na ng sperm, pwede ka nang makabuntis. Kahit na 15 years old ka pa lang, makakabuntis ka na. So be careful.
That explains why. Marami nag-iisip, bakit ba nagiging buntis yung teenager, bata pa? Sinabi ko na nga eh, nangingitlog na yung mga babae. At yung mga lalaki eh, nag-perform na ng mga sperm sa kanilang mga itlog. So pareho, babae at lalaki may itlog. Naintindihan? Kung yung mga lalaki nangingitlog, yung mga babae may itlog din. Usapang itlog to. That's how I educate. Yes. I don't teach them, uminom ka ng birth control pills. I don't say that. Eh di mas lalo pong, ano yan, ako. Mas lalong gaganon-ganon yan. Okay. That's how you, that's how you protect your daughter, your son. Naintindihan niyo ba ako ng maayos? Ha? Okay, now. Si Mayan, opo, nakikinig po ako at nanonood pa po. Sobrang ganda ng topic, very interesting. Yes, Mayan. Salamat sa knowledge po, Tita Doc. Okay. Mayan, yung daughter mo is college na, di ba? Tapos na? Early adolescent na yung daughter mo, correct? Yes? Okay. I'm sure it's almost 12 o'clock. Okay. Alam nyo, si Tita Doc, gising, alam nyo naman, ang aking buhay ay sa gabi. Natutulog ba daw ako? Oo naman. I sleep. I sleep in the morning. Okay? Wala ka ng melatonin, meron akong melatonin. Huwag niyo akong pakialaman. Meron po ako niyan. Okay? Meron ako sleep cycle. If I undergo a sleep cycle, I also produce my melatonin. Okay? Did you understand that? Okay? Now, may nagtanong ulit. So I've talked about yung promo ha, yung promo, don't forget the promo is very good. Okay? The black powder, the vitamin C, and the magnesium oil. Huh? Okay. And I talk about the lubricants, outer and inner. And I also talk about the pampatayo, the Cohagra. Okay. You have to message me if you like. Pwedeng pang regalo. Oo, pang regalo sa Pasko. And before I go, bagitin ko lamang po yung stem cell. Okay, why will I talk about it? Kasi marami pong produkto na may stem cell, tama? Tama ba? Maraming nagbebenta sa inyo ng stem cell na iniinom, correct? Tablet, capsule, I don't know. Yeah. If you ask Tita Doc, I love stem cells. Especially pag may edad na, importante na yung natutulog na stem cells ay mabuhay. Ang tanong, paano? May nagtanong, Tita Doc, at 63 years old na daw siya. May stem cells pa daw ba siya? Meron. Kaya lang, tulog. Sige, ate, i-activate ko yan. Sige po, Tita Doc. Ano po iinumin ko? Wala kang iinumin. Wala. Paano nga, Tita Doc? Ipapatch kita. Patch? Anong patch? Didikitan kita ng parang hostya. Hostya talaga. Hindi pa hostya yan. Okay? Ito yung tsura niya. I'm gonna show you. Okay? Very important before I go. Kasi ginagamit namin ito ng mommy ko and my sister. My mom is 95 years old. My sister is 73 and I am 67. Ginagamit namin ito for 4 years already. 4 years na. So, stem cells namin ay activated. Ano nga ginagamit mo, Tita Doc? Eto. Parang ang hostya, Tita Doc. Hindi to hostya. Ano to? This is X39.
Kinakabit po to sa batok. Let it stay there for 12 hours. And then remove it. Pahinga ng 12 hours. And then, after 12 hours, kabit ulit. Naintindihan? Saan ikakabit, itadak? Sa may batok. Sa likod na, sa may batok. May buto doon na nakausling ka nun, sa may batok. Doon mo siya kakabit for 12 hours. Kunyari, ikabit mo ng 12 midnight, pwede. Tanggalin mo ng 12 noon. Paano kung lumampas? Okay lang. Pero wag mo nang patagalin ng 24 hours kasi tutubo na yung dead skin mo. Mangangati ka na. Pag tumubo ang dead skin, itchy. Pero it's not because of the patch, it's because of the dead skin. Okay? X39. It can activate your own stem cells, your dormant stem cells. Pwede ba malaman ang mechanism of action? Ay, parang doktor kayo Tanong kayo ng tanong Oy, may Ann, 21 years old na daw yung daughter niya, third year college. Very good. May boyfriend? Tinanong talaga. May Ann, yung brother ko, si Pete, di ba? May mga anak din, 2 dalagita. Right? May mga boyfriend yun. Pero sinasabihan ko lang, may boyfriend, no problem ha, boyfriend, be inspired, okay? So, be responsible. Yun ang sinasabi ko. Be responsible. That you should know what you're doing. If you go out on dating. Di ba? Tama? Hindi yun basta-basta kung ano-ano lang. Bawal maglasing. Kasi pag naglasing, makakalimot. At pag nakalimot, baka may mangyaring hindi maganda. Back to the stem cell activator. Wala pong stem cell ito na papasok sa katawan mo. Bubuhayin niya, i-activate niya ang sarili mong stem cells. Your own stem cells. Hindi po kung ano-anong stem cell galing sa isang animal. No. Your own stem cells. Okay? Mechanism of action is phototherapy. Phototherapy. It works through your body heat. Pag dinikit mo to sa iyong likod for 12 hours, it will actually work with your body heat. Di ba tayo may body heat tayo? Hindi naman tayo cold-blooded animals, hindi ba? We are warm-blooded animals. So may sarili tayong temperature, may sarili tayong init. So it will react. What does it do? It will reflect back a wavelength of light. Wala siyang ilaw. Okay? Ang gagawin niya, it will reflect a wavelength of light. Ibig sabihin, it will stimulate the parasympathetic nervous system. Ayan. Nako. Hindi nyo na ako maintindihan. Technical na naman si Tita Doc. Anyway, pag sinabi kong it will activate the parasympathetic nervous system, ibig sabihin, that's part of your brain and your nervous system, of your central nervous system, ma-activate po yung parasympathetic. Pag sinabi kong parasympathetic nervous system, yan yung system na nagpapakalma ng katawan natin. Kung meron parasympathetic, meron ding sympathetic. Yung sympathetic, yan yung nagpapataranta ng katawan mo. Yung parasympathetic, yan yung nagpapakalma ng katawan mo. Pag nilagay mo to sa iyong katawan, ipapakalma niya ang katawan mo. Ibig sabihin, kung ikaw ay hypertensive, it can help lower your blood pressure. Yes. It can even control your blood sugar. Believe it or not. Alam nyo, 4 na taon na po namin ginagamit ito. My mommy is noon pa hypertensive yan. Napansin ko lang, mula nung gumagamit siya nito, wala na siyang problema ng taas, baba ng kanyang blood pressure. Controlled talaga siya.
Never umakyat for 4 years. But even before that, naku, namumroblema ako sa nanay ko. Ay, hindi lang yon. It will keep you young. Yes. Pampabata, Tita Doc? Yes. X39 can do that. Hindi lang yan, marami po itong benefits. Next time, I will talk more about it. What it can do to your overall health. Gusto nyo? Ha? Malay ninyo, magpa-raffle ako. Oh, makakatanggap kayo ng libreng ganito. Right? Hmm. Okay? So, hi Vic Suarez, how are you? Are you here? Kape-kape tayo minsan, Vic, ha? Okay? So, these patches are phototherapy patches, and it is photobiomodulation. Yan ang mechanism of action niya. Alright. X39. The company who distributes this is LifeWave International. Oh, international? Yes, it's from US. Hindi po ako may gawa nito. It's from US. Alright? Yeah. Kanina may event kami. I lectured about it. Kanina pong umaga. Okay? It's 12 o'clock. Oh, yeah. So, magandang buhay sa ating lahat. Kung kayo ay inantok na, mapapanood niyo yung replay dito din mismo sa Facebook ni Tita Doc. And sa aking mga viewers, maraming salamat. Okay, I'm sure marami kayo natutunan, di ba? Okay? Babay muna tayo, ha? Kung meron kayong gusto kay Tita Doc, itanong, o may gusto kayong i-avail na paboritong mga produkto ni Tita Doc, abay, text nyo si Tita Doc. You like that? Sige. Babay muna. I'm sure inaantok na kayo. Okay. Bye. Love you all. I'll see you again on my next live. Bye.